Magandang araw po sa inyo mga kahani. Ang katanungan ay paano mo malalaman na ang binibili mo sa palengke na itlog ay sariwa o hindi? Ang itlog ay isa sa pinakamasustansyong pagkain na inihahanda mo sa lamesa. Mayaman ito sa protina at iba't ibang nutrisyon. Kaya madalas itong ihain mula umagahan, tanghalian at hapunan. At napakarami ring luto ang pwede mong gawin sa itlog. Pero pakatandaan natin na lahat ng pagkain na katulad ng itlog ay kailangan ng moderasyon. Mainam daw na 1 hanggang 2 itlog sa isang araw. Minsan 3 pwede rin daw kapag ikaw ay laging may ginagawa at busy ka at nagpapalaki ka ng muscle. Mas mainam daw na kainin ng itlog kaysa mga processed food o mga dilata. Ang tip daw sa pagbili ng itlog, kapag bibili ka ng itlog, dun sa maraming bumibili. Huwag yung sa hindi masyadong mabiling tindahan. Doon ka kung saan yung patok yung itlog o nagtitinda ng itlog, ay doon ka bumili para laging sariwa ang itlog araw-araw. At kasi lagi siyang ubos, araw-araw, laging bago. Mas tatagal ang buhay ng itlog kapag ito ire-rep mo. Tatagal ito ng 3 to 5 months pag nire-rep. Mas tatagal siya kung ito ilalagay mo sa freezer. At pwede siyang tumagal mula 1 taon o higit pa kapag siya'y naka-freezer. At mapapabilis ang kanyang pagkasira lalo na siya'y naiinitan o kaya naaarawan o kaya nasa mainit na lugar. Doon siya masisira agad. Kaya nga itong isang tray na itlog na binili ko, ito yung sa tindahan na laging mabili. At makikita mo rin sa itsura ang itlog. Napakaputi at saka malinis at saka light na light ang kulay niya. Kapag bumibili ka, pag nakita mo ang itlog na medyo may tuldok-tuldok yan at saka medyo itimin, ang ibig sabihin niyan ay baka ito'y hindi na sariwa. Doon pa lang sa itsura ay malalaman mo na ito kung sariwa o hindi. Ang isa sa pangunahing pantesting na sariwa ba ang itlog o hindi ay sa pamamagitan nitong tubig. Ang itlog daw kung ito ay nakahiga, ang ibig sabihin ito ay sariwang-sariwa. Kapag plat na plat ang pagkakahiga nito sa baso, ito ay sariwa. Nagpapatunay na ang itlog na ito ay sariwa. Ang ibig sabihin, malakas pa ang gravity at saka wala pang hangin. Kaya medyo nagkakaroon ng hangin yan kapag ito ay nagiging bugok na. Nasisira na konti-konti ang itlog at naiipon na yung mabahong amoy sa loob ng itlog. Kaya maswerte pa rin yung may mga manukan dyan kapag nangitlog ang itlog. Ay kapag nangitlog pala ang manok at kitang-kita mo ito na lumalabas sa kanyang puwet, ay nako, ay talaga din naman sariwa-sariwa yan. Pag minsan sumasama ako doon sa pinsan ko at meron din silang inahin doon na nangingitlog, mga inahin. Kaya tinitingnan ko kung paano mangitlog yung mga manok. At pag nakikita ko yung mga manok, parang mga tigili, pag natitigilan pala ang mga manok at nasa santabi lang at nakaupo, ibig sabihin nun mangingitlog yun. Kaya yun, tinitingnan ko yung isa, aba, nangitlog nga, nakita ko yung itlog. Mamula-mula pala yung itlog ng manok pag nasariwa siya. Parang may transparent ang tingin mo na parang malinaw yung shells niya kapag bagong itlog. Kaya niluto ko kaagad. Pag niluto mo, ibig sabihin nun sariwa-sariwa. At saka firm na firm yung kanyang puti na itlog pag binuksan mo kaagad. Hindi siya nakahanay. Buo pa rin yung puti niya. Katulad nitong itlog na to na hawak ko. Sinubukan ko to sa tubig. Inilubog ko sa tubig ay tama-tama, sariwa-sariwa. Nakahiga talaga siya. Ibig sabihin sariwa talaga. At saka yung kulay niya maganda at saka light ang kulay niya. At mabigat na mabigat. Ibig sabihin ito talagang sariwa siya. At napapansin niyo meron tayong garapon ditong 4. Iba't ibang stages to ng buhay ng itlog mula nung siya'y sariwa pa. Kaya nabanggit ko kanina kapag ang itlog ay higang-higa doon sa ilalim ng tubig, ibig sabihin ito ay sariwa. Pero kapag ang itlog ay medyo ganito na medyo nakatayo na ng konti, ay nawawala na yung pagkasariwa niya. Unti-unti na siya nagkakaroon ng masamang hangin sa loob ng itlog. Kaya kasabihan kapag ang itlog ay sariwa, ito ay mabigat na mabigat. Kaya plat na plat ito sa ilalim ng tubig. Pero pag nasisira na yung itlog, sa loob ay lumilikha ito ng hangin dahil sa pagkabulok ng itlog. Natural na proseso. At balik nga pala tayo sa ating testing. Ito yung ikalawang testing natin. Medyo nakatayo na yung itlog. Ito yung tayo na ang itsura ng itlog sa loob ng baso. Medyo nakatayo na siya. Ang ibig sabihin nito ay medyo matagal-tagal na itong itlog na to. Maaring 5 hanggang 7 araw na to. Kaya kapag naiprito mo ang itlog na hindi na sariwa, malalaman mo lang ito kapag ito ay may amoy. At saka may aftertaste pag nilalasahan mo na siya, pag kinakain mo na siya. Iba na yung lasa niya sa sariwa talaga. Yung naamoy mo yung malansa at parang hindi mo na makain. Kaya balik tayo dito sa itlog. Ito yung sariwang itlog at ito yung ikalawa na medyo nakatagilid na. Mula doon sa pagkakahiga ng itlog at saka doon sa may nakatagilid na itlog, okay lang yan. Pwede pang kainin yan. Huwag lang siyang umaangat na. O nasa gitna na siya ng baso o yung paangat na siya.
Kaya naroon na yung amoy niya. Kaya medyo tumitindi na yung amoy niya dun sa loob ng itlog. Ang ibig sabihin, nabubulok na yung itlog sa loob at lumalakas na yung hangin dahil dun sa mismong nililikha ng itlog na sariwa dahil nasisira na. Kaya nga mula sa pagkakahiga na sariwa-sariwa at ang ikalawang itlog na nakalubog yung ilalim at nakaangat yung dulo. Ibig sabihin sa dalawang ito ay pwede pa itong kainin. Pwede pa itong kainin itong dalawang ito mula doon sa sariwa-sariwa at medyo doon sa ikalawa ay medyo sariwa pa rin. Yung dalawang ito ay pwede pang iprito, ilaga at ilahok sa lahat ng mga lutuin. Kaya pwede pang kainin itong tatlong ito, isa, dalawa, tatlo. Maliban lang doon sa ika-apat dahil nakaangat na talaga siya. At kahit man ito ay umaangat na ng konti o nasa gitna ng baso, ibig sabihin ito ay ito'y sira na. Pero nakakain pa rin yung bugok na itlog. Pero yung mga umaangat na itlog na medyo maemoy na yun, yung tatawag na mga bugok na itlog. Yung mga niluluto na parang abnoy na itlog, nakikita natin dyan na niluluto nila. May tamang pagluluto doon. Kaya nagiging masarap siya at sinasawsaw sa suka. Depende ito sa kulay. Kapag ang kulay ng itlog na bugok na itlog ay dilaw pa rin, ibig sabihin pwede pa itong iluto kahit na may amoy. Pero kapag iba na ang kulay nito at kulay itim na, ay hindi na pwede itong iluto. Dapat kulay dilaw pa rin siya kahit may amoy siya. May tamang pagluluto dun sa bugok na itlog o abnoy kung tawagin, na madalas mabili o available ito sa palengke. Nabibili din ito na nilalako at isinasawsaw ito sa suka. Kaya meron ditong plato, 4, at bubuksan natin ito. Titingnan natin kung gaano kasariwa itong itlog na una. Dahil una nga ito, dahil sariwa pa ang itlog niya. Pero malalaman niyo yung itsura ng itlog kapag ito'y sariwa. Yung pinakadilaw niya ay buo pa. At saka yung pinakaputi niya ay buong buo pa din. Hindi siya parang nagtutubig na. Dapat firm na firm pa rin. Ito yung pinakasariwa, yung dilaw niya buong buo pa. At saka may hugis na puti dun sa pinakaputi ng itlog pa. Buong buo pa rin siya. Ibig sabihin ito ay sariwa. At ang magandang indikasyon na ng sariwa, ang puti ng itlog nito ay buong buo pa din. Kumbaga pagka ito'y hindi siya palatak o patubig na bumabagsak sa plato. Kaya ito yung pinaka number 1 natin, ang pinakasariwang itlog sa atin sa lamesa. Ito yung una at punang sariwang itlog na ating binuksan. Buong buo pa rin at lahat, pati yung dilaw, pati yung pinaka puti ng itlog, ayos pa rin. At susubukan naman natin ito ikalawa. Ito yung medyo nakatagilid na at medyo hindi siya umaangat pero nakaangat na yung dulo niya. Pero yung pinakailalim ay nasa ilalim pa rin or intact pa rin doon sa pagkakalubog dito sa baso. Ang ibig sabihin nito ay medyo sariwa pa rin siya. Kaya nga lang, lumilipas na rin ang araw para sa itlog na ito. Ganun pa man, ay pwede pa rin itong iluto at ilaga, iprito at isama sa lahat ng lutuin. At narito nga tayo sa ikalawang itlog. Ang napapansin nyo sa ikalawang itlog, ang puti niya ay parang tutubig na. Palatak na yung pagkakabagsak niya sa platito. Parang tubig na siya, wala na siyang hugis yung pinakaputi ng itlog. Pero ganun pa man yung pinakadilaw na itlog niya ay buo pa rin, intact pa rin. Yun lang ang pagkakaiba niya sa sariwa. Dahil yung sariwa ay may hugis pa yung pinakaputi niya. Yung puti ng itlog niya at saka buong buo pa yung maganda pa yung kulay ng dilaw niya. Pag sariwang sariwa. At dito naman tayo sa ikatlo. Ang ikatlong itlog na ito ay medyo nakatayo na siya. Pero para siyang aangat na. Nakatayo na yung ayos ng itlog na to. Para siyang konti na lang ay aangat na siya. Ang ibig sabihin, mas tumataas ang amoy nito dun sa loob. At kaya nga bilang patunay, ito ating bibiyakin. Titingnan natin yung nasa loob niya. Kaya ito, binibiyak ko na siya. At pag biniyak nyo yan, makikita nyo yung pinakadilaw niya at yung puti niya ay sabog-sabog na. Indikasyon na ito na lumalabnaw na siya, nagkakaroon na siya ng hangin sa loob. Dumadagdag na yung hangin na masamang hangin sa loob at sa kadahilanan nito'y umaamoy na yung loob niya. Pero pwede pa rin siyang kainin. Kaya nga lang, masasabi natin dito na ito'y merong aftertaste at saka may amoy. Ang maganda rito, pag medyo may amoy na yung nyo, isaksaw nyo sa suka, mawala yan. At tingnan nyo yung sariwa, yung pinakadilaw ng itlog. Medyo malapula-pula pa siya. At yung medyo lumilipas na, nag-iiba na yung kulay niya, yung pinakadilaw niya, maputla na yung kulay niya, at saka sabog na yung pinakaputi niya, yung ikalawa. At ito naman yung naiwan ko sa cabinet, hindi ko na naiprito, nakalimutan ko na may itlog pala doon, kaya hindi ko na nagamit. Pero nung makita ko ay iba na kulay, may itim na. Ang ibig sabihin dito, talaga naman may concentration na ng amoy doon sa loob.
Kaya inilagay ko dito sa pinakadulo. Kaya umaangat ka agad siya. At pakikita ko lang sa inyo, yung hindi na pwedeng kainin kapag itim na ang kulay niya. Pero pag dilaw pa, pwede pang kainin. Pag ganito kaitim, nasobra na ito sa tagal. Kaya ito naging kulay na ganito. Kaya nga mainam itong lutuin ka agad habang ito ay sariwa pa. Kaya ipinakita ko sa inyo yung mga stages ng itlog mula sariwa pa hanggang siya'y pabulok. Ito po si Mr. Honey po, kaya konting kaalaman lang po. At sana may natutunan kayo kahit konti lang. Salamat!